Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers sa Signal 101 sa ating Facebook Live at syempre sa ating YouTube sa TVUP. Mare ng Bayan, Mare Yao, kasama natin ngayong gabi walang iba kundi si Attorney PG, ang abogado de Campanilla na pansamantalang humahalili sa ating abogado de Campanilla. Attorney PG! Pansamantalang pag-ibig. Wow! May ganun pala. Merong ganon. Oo, di ba? Alam mo kanina, yung ating hostisya. Yan. Bakit nga ba ang hostisya yung nakapiring at merong hawak na weighing scale? Weighing scale ba 'yon? Oo. Weighing scale, Yun, weighing scale. Yung nagtitimbang, naninimbang na nakapikit ang mata. Sige, explain mo sa amin. Ngunit kulang. Ayan. So, explain mo nga sa amin yan. Ano ba yan? Pag makyat pa tayo kay San Pedro, ganyan din? Actually, baka. Alam natin. May weighing scale din? Una, nakapiring kasi kailangan blind justice. Meaning, doesn't matter what you look like, doesn't matter. Parang kung ano lang yung nandyan. Kumbaga, impartial. Yes. Impartial, kaya blind. Yung timbang, titimbangan kung sino ang tama at mali. And the balance will be what is fair. Fairness ang ano doon. Okay. So, yung pala yun. So, dapat, pati pala sa pagiging abogado mo, dapat ba hindi ka bias? Or kailangan bias ka kasi wala kliyente mo yan eh. Hindi, ideally, okay, depende. Kasi kung kinuha mo na siyang kliyente, dapat maniwala ka sa kanya. Oo. Dapat maniwalaan mo siya. Ideally. Although everyone is entitled to representation. Ngayon, kung di ka naniniwala, huwag mo siyang i-represent. Bilang kung private practitioner ka, meron kang pang pagkakataon eh. Huwag mo tanggapin. Tama. Huwag mo tanggapin yung kaso. Tama nga naman, diba? Hindi ka naman mapipilit at tanggapin ng kaso. Correct, diba? Pero meron ka bang tinatanggihan na kaso, attorney? Oo naman, meron ka tinatanggihan na kaso. Kahit malaki ang binayad sa'yo. Out of principle. Ayoko mag-defend ng mga rape cases. Really? Ayoko. Diba? Ayoko. Pwede ba mambumbog ng rapist? Ay, hindi. Pero sana, no? wag yung bubugbugin ng mga rapist. Meron tayong batas at meron tayong korte para dyan. Sige. Pag hindi ka nalang nakatingin. Pag kailangan, disimulado. Joke lang yan. Joke lang yan. Huwag yung gagawin. Pipitikin lang namin ng slide. Sa ilong. Slide lang naman. Sige. Well, anyway, ano mga numerong pwede nilang tawagan, attorney? Sa Globe, 0954-310-0331. Pag sa Smart naman, 0961-770-8807. Ayan. So, mag-iwan na po kayo ng mensahe. Kung gusto nyong tawagan namin kayo, kung may mga problema kayo, mag-text lang kayo sa amin. Huwag lang husaksakan ng haba ang text sa amin. Oo naman. Hindi kami diary. Hindi kami diary. Oo nga, di ba? So, eto lang. Mga short, ganyan. Pero sulat niyo po yung mga importante na detalye, ha? Sige. Eto na. Ready ka na sa labing liyors o maalaala mo kaya? Gandahan natin ng boses. Isa pa, ha? Okay, ganito yan, ha? Si Gina ng Cebu. Siya ay 28 years old. Naantig na ang puso ko. Nagtatrabaho po ako sa isang laundry shop for the past 7 years. Registered po sila sa DOLE, pero isang araw, bigla na lang po silang nag-decide na magsara. Wala po kaming kaalam-alam, hindi kami sinasagot ng boss namin sa tawag or text. Wala po nung mga time na yun. Later that day, tumawag ulit kami, tinanong namin anong gagawin niya sa amin. Ang sabi na lang sa amin, ipakompute daw po ang makukuha namin after nila ma-disconnect yung electricity, water, and internet. Ngayon po, gusto po sana namin malaman if ganun po ba yun. Bigla na lang po kaming tinanggalan ng trabaho. Okay. Mukhang nalugi. Mukhang walang pambayad. Mukhang business closure. Okay.
ang nangyayari naman talaga nagsasara ang negosyo. O naman, pagka nalulugi ka talaga, wala ka talagang magagawa. Magagawa. Ngayon, ang mga empleyado ng isang negosyong nagsara, generally speaking, entitled to separation pay. Diba? So, either half month to 1 month for every year of service. So, 7 years siya. So, let's say 1 month. So, 7 months worth of salary. Separation pay for business closure. However, merong mga business closures due to financial losses. Kahit financial losses, kasi kaya naman nagsasara ang negosyo dahil lugi. Entitled pa rin yan sa separation pay unless it is severe financial losses. And who will determine kung severe financial loss yung nangyari sa magandang kumpanya? Tanong, dole nang magtatanong. I see. So, kung ito lang naman yung sa akin, attorney, ha? Kasi sila naman ang tumatao dyan sa laundry na yan. Malalaman naman nila kung kumikita o hindi. Kasi, kung nilalangaw yung laundry niya. Kasi kung severe financial losses, it's not just financial losses. Severe, pwedeng hindi na magbigay ng separation pay. Kasi, baka, Pero kung alam nyo na nagsusugal lang at meron naman palang pera, di ba? Case to case, kailangan patunayan na ganyan. Pero, on the best case scenario, 1 month for every year of service. Sabi dito, 7 years. So, 7 months. Oo nga. Ano ba yan, my friend? Kawawa naman yung tao na yan. Alam mo, sa totoo lang, attorney. Kawawa may-ari ng negosyo. Oo. Pero sa tingin ko, more than anything, naiintindihan ko na in both situation, attorney, yung negosyante at saka yung mga empleyado, siguro talagang meet halfway kayo kung hanggang ano lang ang kaya. Kasi baka hindi rin talaga kaya kahit pigain mo ng dugo, wala nang lumalabas eh. Kaya nga pagdating sa ganyan, maano naman yan sa dole, sa arbiter. Yeah. Kung ano yung, kasi nakaka-stress din yun. Kung tatanggapin na ng empleyado na merong ganun. Lalo na kung mabuti naman ang pakitungo sa yung, correct, that's true. Amo mo. That's true. So, ano naman, di ba? Wala namang ano na lang yan, puso sa puso. Ayan, sabi niya, hindi pwede, wala na kami makain. Ako naman ang sinasabi ko kung ano yung karapatan mo, pero pwede ka rin naman bilang empleyado kung nakikita mo naman talagang wala ka nang makukuha at, di ba? Malay mo, baka ramdamin mo na lang. Kasi baka naman sa bahay, sinarado lang niya yung negosyo pero may trabaho pa naman. Di pwede pa siguro silang magbigay kahit nyo, paano. Pag nagkaroon ulit ng wisyo at magtayo ulit ng negosyo. Sigurado hindi siya mag-a-apply. Nadala na ako sa inyo, no? Hello. Hindi kayo magaling magnegosyo. Nagsasara. Oo, di ba? Sige. Okay. So anyway, meron ka namang karapatan meron naman. kumuha sa dole. At the best case scenario, 1 month for every year of service. If it's just a business closure na... Ang tanong ha, kasi usually small business yan. Ang tao niyan wala pang 5. Okay, kasama dyan yung mga yung mga benefits pero kung wala pa, kahit doesn't matter how big or small. Okay, doesn't matter how big or small. Okay, sige. Ito naman, si Mara ng Oriental Mindoro. Our family has a property in the province. It's a 120 square meter land na hindi pa na-divide nila mama and mga kapatid niya. Matagal ko nang naririnig na yung title is nakapangalan sa ganitong tao and the title is hawak ng ganitong tao. Now, I want to settle things na sana with them para makuha na ni mama yung ownership na dun sa lupa. To cut the long story short, inasikaso ko yung paghahanap ng title. I was able to track it sa LRA sa province namin and I found out that the property is under a very old mother title na hindi pa na-subdivide. Any idea how I can approach this situation and kung gaano kalaki yung magagastos? Ayan. Maganda yan. Maganda. Okay. So, una may mother title. So, sinasabi niya, so the mother title, I would suppose. Pero gaano kalaking lupa? 120 square meter. Maliit lang. Hindi naman gaano kalakihan, di ba? Okay, so hindi po nade-divide sa mga kapatid niya. So, paghahatian pa yung 100. Nang nanay niya. Oo, sa mga kapatid niya. Anyway, sige. Regardless of the size of the lot.
naka-mother title pa siya. So, kailangan mailipat sa kanila. Meron ba kayong basis kung bakit maililipat sa inyo? Nasaan yung deed of sale? Ano ba yung bakit? Hindi, baka ano yan lupa ng ninuno yan. Mana. Tapos doon, the Mana mother yan. title. So, 120 yung sa mother niya. Tapos yung sa... No. I think the total land area is 120 lang. Mother title pa na dapat i-divide pa sa kanilang magkakapatid. Doon sa nanay niya at magkakapatid. Okay. And so, kung sakaling hindi pa nalilipat sa kanila, nako, daming penalties nito. Actually, kung meron deed of sale yan na from the mother title na... Kasi, ang OCT is the mother title. Ang tawag doon, owner certificate of title. Yes. Pag nakita niya, ibig sabihin, mother title yun. Kasi yung unang-unang... Yung mother title, paano ko ang may-ari yung lola? Sabihin, nakamatayan. Tapos hindi na di ba? May penalties. Yan nga. Kasi yan estate. yung estate tax So, kung kunyari, kung yun ang dahilan at ganun siya, ang advice ko sa inyo, kung hindi nyo naman mababayaran, kung nagpa-compute kayo at hindi nyo mabayaran yung estate tax na may penalties na sandamakmak, maghintay kayo ng amnesty. Actually, kaka-amnesty lang I remember kaka-amnesty lang. That was before the pandemic, and it was given another few more, I think a year or year and a half. Na I always encourage sinasabi ko po sa lahat ng mga nakikinig sa amin dati na kung kayo ay merong titulo at hindi pa na ililipat sa pangalan ninyo, habang may amnestiya, ipalipat nyo na. Kasi waive lahat ng penalties. Waive lahat ng penalties. Wala. Kung paano, ganito. Etong ating texter, ang kanyang, kung mother title pa yan, OCT. at hindi pa nababayaran yan ng kahit anong amilyar, may problema rin siya. May problema rin. hindi maililipat sa inyo yan kung hindi bayad ng amilyar. Pasalamat ka siya, hindi nasubasta yan ng gobyerno. Maliit lang baka nakaligtaan, di ba? So, ang tanong niya, how do I approach the situation? Yes. At gaano kalaki yung magagastos? Medyo may kalakihan yung gastos. Kasi ang tagal na Matagal Kung na mother yan. title, Oo, tapos matagal lang namatay yung mga may-ari ng lupa na hindi na ilipat. So, The best way, what to do? the best way... Go to LRA. Go to LRA. Tapos, alam mo, sa sa BIR at saka sa mga ganyan, meron naman silang payment plans Yeah. di ba? Hindi naman yung agad-agaran yung lump sum you can actually negotiate for some sort of scheme na installment. Ginagawa yun, Kasi naiintindihan naman ng BIR minsan na medyo may kabigatan. Correct. Pero at least pag ganun, ang advantage nun is that pag meron na kayong na-agreean, the period, yung penalty, hindi na umaandar. Correct. Titigil na yan. So, yung kung ano man yung utang nyo, hanggang doon na lang. Correct. Hanggang doon na lang. Yes. So, ang una mong gawin, number 1, bukod sa LRA, pumunta ka muna ng City Hall. Oo nga ba, ma'am? Hanapin mo muna yung amilyar yun. Hindi ka nagbabayad. Baka na levy na yan. Ang tawag kasi pag ang gobyerno ang iilit, levy. Ayun. Kasi hindi ka nagbabayad ng amilyar. At saka kausapin mo na lahat ng mga tagapagmana kasi baka mamaya... Baka kayo mag-ambag-ambaga naman. Oo. Tsaka hindi. Baka mamaya nawala na sa inyo yung lupa sa kakatintay ninyo. Bagay. Diba? Kasi siguro gusto niyang ma-enjoy nung nanay niya yung habang natitirang pera Saka kung meron man. Sa probinsya pa naman, baka gusto mag-retire doon. Correct. That's true. Anyway, 120 kung divided by 50 square meters, 32, pwede na. Kung sa mga kapitbahay naman, tingin sa inyo yun. Kung meron kayong natayo doon, kung ang ano naman ma-enjoy ng nanay yun, yun na muna siya habang inaayos mo. Correct. Okay? So anyway, eto si Kenji ng Pasig, 28 years old. Super stress, kaibigan ko now. Hinuhulugan niya for years yung lupa. And natapos lang siya this year. Kumpleto naman siya sa papeles. Right now, may notice of taking na ibinigay sa kanila na lahat ng houses sa area nila ay affected ng road wide. Naku, expropriation. Oo nga. Ouch. Ang nabalitaan nila, ibibigyan lang sila ng 10,000 pesos each household. Legal po ba yung ganong compensation? Hassle pa ba kung ipaglalaban yung lupa? Maraming salamat po. Yung area po is in Metro Manila. Okay, I will answer it. Last question first. Hassle pa bang ipaglaban yung lupa? Oo.
hassle sa'yo yan. Dahil ang nangyayari ngayon sa inyo ay ang tinatawag na expropriation. Ang kalaban nila gobyerno. Gobyerno. Okay. Ang gobyerno merong 3 inherent powers. Magtuturo ngayon ako kasi tinuturo ko to sa law school eh. Taxation, police power, at eminent domain. Okay. Ang in-exercise ngayon nila dito is the power of eminent domain. Anong eminent domain? Yan. The taking of private property for public welfare and use. Kasi mas maraming makikinabang. Exactly. So, wala kang choice. Forcible taking yan. Wala kang magagawa. However, eminent domain requires just compensation. So, Kailangan ka naman bayaran ng gobyerno sa pagkuha niyan. Okay, just compensation, how is it determined? It is essentially a judicial exercise. okay, question. How would you know it's just? Ayan, so merong mga, kaya nga judicial exercise, meron dyan, fair market value. It is the value of what is being taken to the one. I think it's not always like Not that. always. Kasi minsan laging below the market value. Kaya pwede mong ipaglaban kung ano yung tingin mong tama. Dapat sa'yo. Pero, ang nagdidesisyon final ay ang husgado. Yes, kung Okay. meron kayong dispute. Kasi usually, pag may notice of taking, may offer dapat eh. Ayun nga, bibigyan lang daw sila ng 10,000 pesos each household. Kung hindi yan acceptable sa'yo, sulatan nyo, hindi kami pumapayag. Oh. Offer back na dapat siguro ganito. Dapat may basis kayo. Kung hindi kayo magkasundo, punta na kayo ng korte. Yan, Kasi okay. essentially, judicial ang determination. Question. Oo. Kung korte ang pupuntahan nila, agad-agad ba makukuha yung property nila? Yung taking? Oo. Uy, makukuha. So, ang pinaglalabanan na lang dito magkano? Hindi, ibig ko sabihin, habang nililitis ba yun, pwede nang kunin ka agad ng gobyerno o hindi? Yes. Pwede, while it's happening. The only question will be How much they will be compensated. That is the power Okay. of eminent domain. Okay, so How much? in Kaya short, wala kang magagawa. Nangyari na sa amin yan. Pero sa Cavite, yung property ng aking nanay, kalahati ng bahay tapyas. ay, Oh. di pwedeng kalahati, pwede pang ma-survive. Parang tinapyas na lang talaga. Oh, cute parang- lang. Ang gawin mo, ipa-up mo yung app, yung may maraming balloon para lumipad. Wala kang magagawa kasi just nga yan taking It's a Yes. taking. The government will take it. Kasi, pwede yan. Kaya nga di ba ang nangyayari, ito nakakita tayo yung mga kalye, nag-iisang bahay, nasa gitna, hindi pa maituloy, di ba, perwisyo? Totoo. Oo. So, parang, kasi wala naman kayong choice eh. Correct. That Kasi is- for the greater good eh. That is the power of eminent domain. Okay. Sige. Good luck sa'yo ha. Punta ka na lang sa... Apila ka muna. Sulat ka ng letter kung ayaw mo pumayag. Tapos, wala kang choice. Talagang kailangan mag-empake ka, friend. Oo. Mag-iimpake ka talaga. Baka masama yung mga baka gamit gusto mo. mo ikaw na lang ang nasa gitna doon, di ba? Di ba? Kasi nilalabanan mo pa hanggang Supreme Court ang actually pwede mo labanan yung taking. Kasi ang gagawin mo, ginagawa yon, yung kakasuhan mo, you question kung talaga bang public welfare o okay. Sige. Pero kung kalye naman talaga. Pero kailangan ko mo pa abogado tapos yan ibibigay sa'yo. Diba? Tapos magpabayad ka Oo na. nga. Diyos ko, ang sakit sa banks. Totoo yun. Kaya hindi namin nalabanan yun. Parang wag na, mami. Muna ko nung sabi niya, abogado ko nun. Labanan ko ra, wag na. Kahit ako, wag na. Sayang effort. Sayang effort. Oh. Basta makipaghagil ka na lang ng tamang presyo. Okay. Si Rain, 28 years old ng Quezon City. We had our wedding last April 8, 2025. Uy, congratulations! Yung catering supplier namin, ni-require kaming magbigay ng security deposit na 15,000. And dapat mare-refund na siya after 10 to 15 banking days. Until now, wala pa rin. Until lumabas yung review sa catering na ito kung saan hindi nila nire-refund ang mga clients. Yung iba nasa 100,000 pa. I tried emailing DTI pero walang response. Yung mga admin nila na de-deactivate na ng account sa FB. Anong action pong pwede namin gawin? Okay. Medyo rin to, ha? Parang contractual obligation
obligation siya na magsoli ng Kasi ano siya, security deposit. So usually ang mga security deposit binabanggayan sa kung anumang expenses na hindi na ano, pero mukhang merong history itong caterer na. mukha siyang talaga scammer. Na-cater kaya siya? Mukhang na-cater naman. Na-cater naman siguro siya kasi ang hinihingi lang niya yung 15,000 na security deposit. Bakit dapat i-refund na. Nakataka doon ka, bakit may security deposit ang... Kasi baka yung sa catering kasi minsan, yung mga pinggan na nababasag, hindi. Pero masyadong malaki yung 15,000 exactly, actually. Oo. Malaki yan Okay, anyway, pero pumayag ka sa 15,000, yan ang problema, contractual obligation yan. Na ganyan, nagbigay ka. Ngayon dapat ma-refund siya after 10 to 15 banking days. Maliit na amount. Pwede ka naman sa DTI, walang response. Saka sumulat kaya sa DTI, no? Dapat to sa consumer complaint. Consumer complaint yan. Baka naman kasi emailing dito. Dapat sa consumer complaint ka. Ngayon, ang tanong ko, marami rin daw. Hindi naman to trade and industry. Pwede rin. Hindi, baka i-complain niya yung mismong caterer sa DTI. Wala nang wala nang refund. Baka sabihin niya, ito, tingnan mo, ginugoyo kami, scam siya or something. Ang tanong ko, pwede pa siyang magpa-NBI dahil ang dami na raw palang niloloko nitong kliyente. Pwede, actually. Pwede. Caterer na ito. Although kasi, mahirap. Ano bang pwedeng, kasi it's a contractual obligation. Kumbaga, nung kinuha nila yan, parang they agreed to pay the 15,000 o yung iba 100,000. So, hindi mo masasabing niloko sila Tama, sa bagay, totoo. At hindi mo rin masasabing hindi naman sila... Collection of sum of money siya, no? Oo, collection na lang yan. So, tignan mo muna yung kontrata nyo kung ano yung dahilan, kung bakit hindi sila, kung wala naman dahilan. Kasi kung tama nga, kung sa mga plato at mga pinggan, ay may mag-accounting sila, may nabasag ba? Kaya nga, di ba? Tsaka dapat yung asap, hindi porke sinabi mo, hindi mo na pwedeng kunin kasi may nabasag ka. So you have to prove that. Sulatan nyo muna yan. Kung wala, kung 15,000, is it worth it to go to small claims for that one? Yes, pwede naman. Although siguro, just leave a bad review. Hindi, malaki din yung 15,000 pag nangangailangan. Sa bagay. Bagong kasal pa sila. Bagong sakal. Ay, kasal. Bagong-bago nga naman. Paglaban nyo yan, newlyweds. Yan, hindi, totoo. Small claims mo, pakita mo yung resibo, pakita mo yung ganito. Tsaka mag-leave ka ng bad review sa kanilang. Sabi niya, hindi na raw sila na-apekto ng bad review kasi kantad na sila ng bad review. Kasi hindi na, again, ito, buyer beware. Yung pala, ngayon lang siya nag-check ng Okay. Sige. Meron tayong question again. Si Melvin, 39 years old ng Cavite. We have a hostile, aggressive, at matapang. Hindi naman po siguro gagalaw ang Meralco without permits. Bakit? Anong meron? During Meralco's installation, biglang nagalit si neighbor, ayaw pumayag, at pinipilit na peke ang permit. Dahil sa takot, hindi na tuloy-tinuloy ang gawa. Now we're waiting for them to come back. Wala pong kuryente ang property namin. What is the best way for this solution? Can we call the police if the neighbor starts to harass the workers again? Yes. Hindi, teka muna. Bakit ba? Bakit nasa property ba niya? Baka apartment. O baka townhouse. Hindi ko maintindihan nga. Bakit naman? Alam mo kung... Una, napakamalas. Bakit naman ganyan ang iyong kapitbahay? O kaya, itanong mo na lang sa Meralco, saan mo pwedeng ipakabit na medyo mas... meron naman sigurong paraan dyan. Oo. Diba? Bakit kaya? Ano yun? Bakit ayaw niya magpakabit? Diba? Ibarangay mo na lang, friend. Saka diba parang nakaabang naman yan? Yung may mga poste yan, diba? Oo. So nakabitan ng Bakit? Kasi call the police daw if the neighbor actually, yes. Pumunta ka sa barangay, magpa-assist ka na. Oo, pa-assist ka sa barangay, sa Meralco, no? Oo. I can't understand why also. Hostile nga. Oo nga. Diba? Para ka. Kasi diba usually poste yan, tapos nakaabang na lang yan. Tapos it's a matter of lang naman, ila-live lang naman yan, diba? At saka, hindi naman siguro maingay. Oo. O baka bagong gawa yung bahay nila. Well, anyway, sige, sabi ni attorney, punta ka ng barangay, pasama ka. Tsaka tawagan mo ulit yung Meralco. Kasi mukhang... Wala siya kuryente. Nga, laking perwisyo, grabe. Alam ko na. Sige, hula mo mag-tap siya dun sa tabi. Joke lang. Jumper. Joke lang. Okay. Lalong magiging hostile si neighbor.
Sige. Kasi ayaw mo magpakabit, ha? Ito sige. sa'yo. Ito sa'yo. Okay. Ikaw magbayad ng kuryente ko. Kasi wala akong kuryente dahil sa'yo. Oo nga. Bayaran na lang kita. Oo. Pero again, sabi nga ni attorney, ito yung totoong payo, it's pumunta ka sa barangay, magpasama ka. I'm sure barangay, pag nagganyan pa siya, pulis na tatawagin ng barangay. Okay. So anyway, at dahil dyan talaga nga naman, barangayan, di ba? May mga tao talagang pwede namang magpasensya na lang. Diba the time na ang init-init sa Metro Manila, ngayon umuulan na eh. Diba yung parang sabi nila, sa mga kaaway ko, ang gusto ko na lang mangyari, mawalan kayo ng kuryente sa tanghali. Kasi nga, ang hirap nun eh. Diba, ayoko kayo mamatay, gusto ko mawala ang kuryente sa tanghali. Okay. Para na rin kayo nasa impyerno. Exactly, diba? Kaya I feel for the last question. Okay, sige. Hirap ng walang ganun din yun, mga friends, no, masamang tao ka rin. Oo nga. Diba? Anyway, sige. Mga friends, wala na tayong time. Sana may time pa tayo, pero wala na. Hanggang sa susunod po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako inyong abogado de Campanilla, si Attorney PG. Napansamantalang humahalili po sa ating abogado de Campanilla na si Danny Concepcion. But for now, ako muna. Bye! Bye everyone! Bye.